So, eto na nga mga insan, grabe naman ang pagiging talamak ng ating gobyerno sa kasinungalingan at sa credit grabber at kasama pa nila ang media. Grabe sa kanilang kasinungalingan, talagang pinipilit nila ang kinin ang mga bagay na hindi naman sa kanila para masabing may ginagawa sila. At itong mga bayarang media na to, hindi ko maintindihan bakit nila pinipilit no? Bakit sila kailangan magsinungaling? Na yung gobyerno ang nagpauwi doon sa mga OFW na naipit doon sa gera, pauwi dito ng Pilipinas. Gayong hindi naman pala totoo. Yun na yung mga dapat nang uuwi na talaga at mismong nasa barin pa yung gumawa nun nag-organisa ng ano na yun, ng flight nila pabalik dito sa Pilipinas at walang kinalaman ng gobyerno ng ating bansa. Pero pagdating sa Pilipinas, inaangkin nila. Bakit naman ganun? Mahiya-hiya naman po kayo. Mr. President, ano ba naman yan? Ayusin nyo naman yung trabaho nyo. Huwag na lang kayo basta angkin ng angkin. Gumawa kayo ng sarili nyong yung sarili nyong tatak talaga, hindi yung tatak pangangkin. Diba? Ang pangit naman ng hindi nyo naman talaga trabaho, sasabihin nyo, trabaho nyo. Diba napaka, ano naman yun, napaka OA nyo naman masyado sa ganun. Diba? Dapat ang isipin nyo is makilala kayo bilang matinong nagtatrabaho na leader dito sa ating bansa. Hindi yung kurakot, into illegal drugs. Diba? Gumagamit daw. Kasi ayaw nga daw magpa-hair follicle. Kurap, involved dun sa mali-maliit ang pera. Di ba? Gusto mo ba na ganun ka makikilala, Mr. President? O tapos ngayon, credit grabber naman. Di ba? Ang pangit nun. So mas mainam na sana. Ngayon, may panahon pa. May taon ka pa na pwedeng bumawi at magpakita ng maayos na trabaho sa mga mamamayan. So panoorin natin itong mga insan. Yung balitang, grabe to. Umani naman ang batikos ang gobyerno sa isyu ng mga Pinoy na nakauwi mula sa Dubai nitong nakalipas pong araw. Paglilinaw ng mga nakauwing Pinoy, sila ay mga Filipino travelers na na-stranded at hindi mga OFWs na nakauwi sa pamamagitan ng repatriation program ng pamahalaan. Erlo Bringa sa balita. Inulan ng batikos ngayon sa social media ang Department of Migrant Workers o DMW maging ang OWA sa naging pag-uwi ng mga Pilipino mula sa Dubai nitong Huwebes. Mabot sa higit 4 na ng Pinoy ang umuwi sa kabila ng mga kaguluhan sa gitnang silangan. Kabilang sa naging komento ng netizens, sa bilang ng isang nakasama sa mga umuwi ay ang pagpapasalamat nito sa UAE government dahil sa ginawang pagtulong sa kanila para makauwi. Sabab pa nito sa kanyang post, ang mga umuwi at stranded na mga Filipino travelers ay hindi parte ng OFW repatriation program. Hindi naman repatriation pala yun. Ani nang nag-shoulder ng assistance at related costs. Taliwas sa report ng ilang media outfit na sinasabing kasama ito sa OFW repatriation effort. Sana raw ay maging accurate ang impormasyon. Sa isa naman po sa social media ng isa ding OFW sa Dubai, nag-call out ito sa gobyerno ng Pilipinas na huwag maging credit grabber dahil wala pa ang repatriation ng nagaganap sa mga OFW mula sa UAE. Tanging mga turista raw ang mga nasabing umuwi na sinagot umano ng UAE government. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Department of Migrant Workers na ang mga umuwi ay kanilang kinumpirmang mga stranded workers stranded at lang pala hindi yun repatriate. Ang mga ilan sa mga umuwi ay pinaiwan ng kanilang mga employer na pansamantalang umuwi muna para sa kanilang kaligtasan habang ang iba naman ay natapos ng kanilang kontrata at ang ilan ay nagpasyang tuluyan ng umuwi sa bansa dahil sa personal na dahilan. Nagpasalamat naman ng DMW at OWA dahil ligtas sa mga Pilipino at panasalamatan din ng airlines at ang pamahalaan ng United Arab Emirates sa naging tulong nito. Iginit din ng DMW at OWA na agad silang nagbigay ng paunang tulong pinansyal sa pamagitan ng DMW Action Fund para sa mga returnees. Nagbigay rin ng accommodation at transport assistance ng OWA, medical assistance mula sa DOH at psychological support mula sa DSWD. Erlo Bingas para sa Mata ng Agila, matata, matapat. Grabe na.
Simpleng bagay na lang, inaangkin pa eh, di ba? Pwede naman gumawa na lang sila ng sariling ano nila, na plano. Malayo pa talaga yan doon kay, kay former President Rodrigo Duterte, mga insan, di ba? Sisiklab pa lang yung kaguluhan, may plano na kaagad siya, ginising niya ng madaling araw yung mga gabinete niya. May na kaagad sila, konkretong plano na gagawin, nakaantabay para sa mga kababayan natin. Si BBM, iba eh. Panood niyo yung niya, paghanap muna kayo ng ligtas na lugar, dun muna kayo, umiwas sa bomba. May iwasan mo ba yun? Nagkataon. Tapos mas nalungkot pa siya sa magiging remittance kumpara sa kalagayan ng mga OFW. Ang tinunang presidente nyo, no? Nabudol tayo eh. Wala tayo magagawa. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Paalam po.